Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Beep, beep, beep! May dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula po bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, magtatapyas ng 70 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. 1 peso and 15 centavos naman ang bawas presyo sa diesel. Habang ang presyo ng kerosene, bababa ng 90 centavos kada litro. Yan na po ang ikalawang magkasunod na rollback sa presyo ng diesel at ng kerosene. Habang muli namang magtataas ang presyo ng gasolina, kasunod ng rollback nitong nakaraang linggo. Arestado sa General Trias, Cavite ang isang lalaking wanted dahil sa panggagahasa umano sa isang dalagitang inalok niya ng trabaho at ibinahay ng ilang linggo. Depensa po ng akusado, hindi niya alam na menor de edad ang babae at hindi rin daw niya pinilit. Balitang hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Pauwi galing trabaho ang 30 anyos na lalaking ito sa General Trias, Cavite nang bigla siyang salubungin ng pulisya. Dapa. Pinadapa, pinosasan at hinuli siya dahil sa panggagahasa at pang-aabuso umano sa 17 anyos na babaeng nakilala niya online. Ayon sa pulisya, naghahanap ng trabaho ang biktima online na nakita naman daw ng akusado. Pero may iba raw na pakay ang lalaki. Nag-post po siya sa social media. Yun naman po ay nakita ng ating accused at ginamit niyang opportunity ito para paluwasin po ng galing probinsya papunta dito sa Maynila ang atin pong biktima. Wala pong trabahong naghihintay. Ang talagang hanap talaga ng ating akusado ay magkaroon po sila ng relasyon at magawa niya yung pang-aabuso po sa atin pong biktima. Ibinahay daw ng akusado ang biktima sa Tondo, Maynila ng ilang linggo. Doon din ginawa ang panghahalay at pang-aabuso umano sa biktima sa loob ng 3 araw. Nung hindi na po makaya ng biktima natin ay bigla po siyang umuwi sa kanila pong probinsya. Nagsumbong sa pulisya ang biktima kasama ang kanyang ama. At makalipas daw ang 7 buwan na pagtatago, nahuli ang akusado sa bisa ng warrant of arrest. Paliwanag naman ng akusado, tinulungan niyang makahanap ng trabaho ang biktima sa Maynila. Pinatira pa raw niya ang babae sa boarding house na tinutuluyan niya. Nagkapanatagang kami ng loob. Basta naging kami po. Ayun nga po, aminado kami nangyari sa amin. Pero siya unang yung nagbigay ng motibo na ganyan. Siyempre lalaki lang po ako na rin po ako. Natutokso rin po kaya hanggang sa may nangyari po sa amin. Pero wala po mong sapilitan pong ginawa ko. Kahit sabihin bago lang po kami, minahal ko na po siya na parang matagal na po kami. Dagdag pa niya, hindi niya alam na menor de edad at taga-Tarlac pa ang biktima. 19 anyos na taga-Caloocan daw kasi ang pakilala nito sa kanya. Sisikapin namin makuhanan ng pahayag ang biktima ukol sa sinabi ng akusado. Non-bailable ang kasong rape at 3 counts ng child abuse na kinahaharap ng akusado na nakakulong sa Moriones Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 beses na po na nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Base po yan sa 24 oras na monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Nagtagal ang ash emission ng 4 na minuto hanggang 2 oras. Nakapagtala pa rin po ang bulkan ng walang patid na pagsingaw at panakanakang pagbuga ng abo na may 400 metro ang taas. Naglabas din po ang Bulkang Canlaon ng halos 5,000 toneladang asupre. Aabot naman sa 16 ang naiulat na volcanic earthquakes, kabilang ang 5 volcanic tremors. Nananatili ang Alert Level 3 sa bulkan. Ibig sabihin, patuloy na nakararanas ng magmatic unrest ang bulkan na maaaring humantong sa tinatawag na explosive eruption. Mga kapuso, gaya po nitong Enero, posibleng wala pa rin tayong bagyo ngayong Pebrero sa kasagsagan ng amihan. Ayon sa Pag-asa, kung magkakaroon man ng isa,
maaari na itong lumihis o kaya'y mag-dissipate o tuluyang humina at malusaw bago pa mag-landfall. Sa ngayon, walang namataan na bagyo o kahit low-pressure area ang Pag-asa. Hanging amihan ang nakakaapekto sa Northern Luzon, habang easterlies naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maraming lugar ang magkakaroon ng maayos na panahon maliban sa ilang panig ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central Luzon, Bicol, Mimaropa Region at Mindanao na posibleng makaranas ng light to moderate rains. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayon pong Lunes, naitala ang 15.5 degrees Celsius na temperatura sa La Trinidad, Benguet, 16.2 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio, habang 23.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa dagat, sakop ng Pangasinan naman, namataan ang ilang barko ng China nitong weekend. Sa katabing probinsya ng Zambales, tinataboy rin ang tinaguriang monster ship ng China na nagbalik doon. Balitang hatid ni Jonathan Andan. 34 nautical miles o halos 63 kilometers lang mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ganito kalapit ang vessels 3104 at 3301 ng China Coast Guard nang namataan. Agad pinalipad ng Philippine Coast Guard ang kanilang Islander aircraft at sinubukang itaboy ang mga Chino. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Pinadala na roon ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay. Ginagawa na raw kasing normal ng China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. That you are inside in the Philippine Magiging Exclusive profesional at Economic Zone. maingat naman daw ang PCG para maiwasan ang pagdala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa 2 barko sa Pangasinan, patuloy namang namamalagi sa ating Exclusive Economic Zone ang Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG. Nagbalik ito sa katubigan ng Zambales. Nasa layong 110 nautical miles ito mula sa baybayin. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa batay sa 2016 Arbitral Award. To China Coast Guard Vessel 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang arbitration award. 无九条舰正在中华人民共和国管辖海域开展巡航，南海夺裁案所谓裁决是非法的、无效的，中国不接受，也不承认。 Ang monster ship ng China ang pumalit sa China Coast Guard Vessel 3304 na ayon sa PCG ay naitaboy raw nila palayo sa baybayin ng Zambales. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy kaugnay nito. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makikita po ang jeep na yan na papaliko sa P. Campos Avenue sa Dasmariñas, Cavite. Pagdating sa intersection, nabangga nito ang isang kotse. Makikitang sinubukang umiwas ng kotse pero tinamaan pa rin at nawasak ang harapang bumper nito. Ayon sa mga otoridad, hindi na tansya ng tama ng jeepney driver ang kanyang pagliko. Nagkaroon na ng kasunduan ng 2 panig kaugnay sa insidente. Listado ng mga otoridad ang ilang pribadong sasakyan sa Bulacan na tumatanggap ng bayad mula sa mga pasaherong pam-Metro Manila. Ang ilang pasahero umaming sumasakay sa mga kolorum dahil mas komportable raw ang biyahe. Balitang hatid ni James Agustin. Pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang kotse sa Giginto, Bulacan kaninang umaga. Ang kotse may sakay na 3 pasahero. Noong una sinabi ng driver na mga kamag-anak niya ang mga sakay. Pero nang i-verify ng SAIC, nadiskubre na hindi sila magkakakilala. Sabay lang kasi pauwi kami Pasay. Pinaghilid din sa kalsada ang isang AUV na may sakay namang 6 na pasahero. Sabi ng driver katrabaho niya ang ilan sa mga ito. Any amount na tanggapin mo o ialok sa iyo ng pasahero na hindi mo naman kakilala, bawal po yun. Hindi ko tinatagabi kaso pinilit na hindi ko inakasay ko siya. Sir, miss ako, sabi ko. Hindi rin pinalampas ang isang kotse na may mga pasaherong patungo sa LRT. Hindi kayo pinapayagang magsakay ng pasahero at maningil ng pamasahe kasi private yung sasakyan ninyo. Ang isa sa mga pasahero aminado nagbayad ng 100 pesos.
No choice naman kasi kami eh. Pagka mga Lunes kasi talagang mas pinipili na lang namin yung mga ganito. Kasi mas komportable kasi kami. Compare sa mga bus, punuan talaga, nakatayo, standing, siksikan. 5 motorista ang nahuli sa anti-colorum operations. Sabi ng SAIC, nakatanggap sila ng reklamo mula sa mga lehitimong driver at operator sa lugar. Lubha raw mapanganib para sa mga pasahero na sumakay sa mga kolorum. At unang-una po ay yung pong safety ng ating mga pasahero. Pangalawa, yung pong insurance ng mismong mga nakasakay ay hindi po natin masisiguro. At pangatlo po, ang mga ganito pong klase ng sasakyan ay hindi po natin nare-regulate ang kanilang pamasahe. Inimpound ang mga sasakyan sa LTO Central Office. 120,000 pesos ang multa para sa mga nahuling kotse, habang 200,000 pesos sa AUV. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Dumarami po ang mga batang tinatamaan ng hand, foot and mouth disease sa ilang lugar sa Luzon. Chris, saan sa ang mga lugar yan? Connie, naitalayan sa ilang lugar sa Region 1 at Pampanga. Sa monitoring ng Region 1 Center for Health and Development simula January 1 hanggang 18, ngayong taon, mahigit sa 200 na ang mga kaso kumpara sa 41 noong 2024. Pinakamarami ng kaso sa Pangasinan at La Union na parehong mahigit sa 100 kaso. Mga batang edad 1 hanggang 4 ang karaniwang tinatawaan ng HFMD. Sa Angeles City, Pampanga naman, may mahigit sa 50 kaso na ng hand, foot and mouth disease simula January 20 ngayong taon. Mas marami yan kumpara sa naitalang kaso noong nakaraang taon na 13. Ayon sa Angeles City Health Office, ang mga biktima ay nasa edad 1 hanggang 8. Nagsasagawa na ng disinfection ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang paaralan para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Sa ibang balita naman, sugatan ng isang rider ng motorsiklo matapos siyang sumalpok sa isang SUV sa Dasmariñas, Cavite. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Papasok sa inner lane ang SUV na yan para sana mag-U-turn sa kalsadang sakop ng Barangay Burol Main sa Dasmariñas, Cavite. Nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo at bumangga. Ang rider nito napaupo sa center island matapos maaksidente. Hindi raw siya agad nakapagpreno. Nilapatan siya ng paunang lunas. Nagkasundo rin ang 2 panig matapos ang aksidente. 3 linemen ang kabilang sa 4 na naaresto matapos mahuling nagnanakaw ng kable ng isang telco sa barangay ni Baliw Vidal, San Fabian, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 12 metro ang haba ng ninakaw na kable. Tinanggal yung cable wire. Ni-roll yung nilagay sa sasakyan. Sakto po na nagpapatrolya po tayo that time. Tumangging magpaunlak ng panayam ang mga naaresto. Ngunit ayon sa pulisya, inamin nila ang pagnanakaw. Isa sa kanila ang nakapagkain na ng piyansa. Tumaob sa palayan ng isang pick-up matapos bumangga sa traffic sign sa Bacara, Ilocos Norte. Sa investigasyon, galing sa isang bar and restaurant ang pick-up na may 12 sakay. Habang palabas, nag-overshoot ito sa kurbadang bahagi ng kalsada at dumiretso sa palayan. Tinagbo sa ospital ang mga sakay ng pick-up. Wala pang pahayag ang driver nito na napag-alamang nakainom nang mangyari ang insidente. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga bibili naman dyan ng itlog, nakoy maghanda na po ng ekstrang budget dahil tumaas ang presyo niyan sa ilang pamilihan. Sa bagsakan nga po ng itlog sa Blumentritt Market sa Maynila, 240 pesos na ang kada tray ng itlog na dati 210 pesos lang. Hanggang 2,000 pesos naman kung kada case. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nakakaapekto ang pagkalat ng bird flu sa Amerika sa supply ng mga itlog sa world market. Nangangamba ang DA na baka magkaroon ng shortage ng itlog sa Abril. Pero sabi naman po ng Philippine Egg Board Association, sapat ang supply ng itlog sa bansa hanggang Abril at Mayo pa nga dahil sa mga lokal na produksyon. Sa ibang pamilihan sa Metro Manila, 6 hanggang 8 pesos ang kada piraso ng Peewee egg. 8 pesos and 50 centavos hanggang 11 pesos kada piraso naman ang jumbo size. Sa brown eggs naman, 8
hanggang 13 pesos ang kada piraso niyan, depende kung medium, large o extra large. Samantala, huli kam ang pagtangay ng isang lalaki sa gadget na ginagamit sa operasyon ng isang coffee shop sa Marikina. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa isang coffee shop sa Barangay Santo Niño, Marikina City magtatanghali kahapon, kita ang isang babaeng staff na nakatalikod na tila may inaayos. Maya-maya, isang lalaking nakasuot ng bonnet ang pumasok sa tindahan. Sa isa pang anggulo, kita ang paglapit ng lalaki sa counter na para bang o-order. Nang biglang, kinuha ng lalaki ang gadget na nakapatong sa counter ng coffee shop. Agad umalis ang lalaki na hindi agad napansin ng staff. Ang ninakaw ng lalaki, ang gadget na nagsisilbing POS o point of sales machine sa shop. Ayon sa may-ari ng coffee shop, aabot sa 15,000 piso ang halaga ng nanakaw na gadget. Yung staff po namin, may sinasalin po siya sa container na ginagamit po namin na paninda. Mabilis po yung nangyari. Kinuha niya po yung tablet ng marahan lang, then lumabas po siya ng dire-diretso. Tinago niya siya sa tagiliran niya. Nang i-check nila ang GPS ng gadget, natay niya na agad yung cellular kasi may cellular po yung gadget. So kapag nakapatay po yun, hindi na po malolocate yung ano. Then mga ilang oras lang, no location found na po siya. Bukod sa pag-file ng reklamo sa barangay, nag-post din sa social media ang shop owner ng CCTV footage ng nangyaring pagnanakaw na agad namang nag-viral. May nakakilala sa kanya and then gumawa agad ng follow-up na investigation ng ating barangay. Napapadalas daw sa lugar ang mga insidente ng salisi sa mga establishmento ayon sa barangay. So dahil po sa nangyari, syempre naapektuhan po yung daily operations namin since hindi kami makapag-punch kung magmamanual na lang po kami, ganun po siya. Sana ibalik niya na lang po kasi talagang kailangan po namin siya sa business po namin. Nai-report na sa pulisya ang insidente. Patuloy naman ang pagtunton sa salarin. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pare! Blessed with the love of an angel na naman ang Pinoy fans sa pagbabalik bansa ng late 90s boy band na A1. Sa aming chikahan, it's going to be a romantic Valentine season daw sa kanilang multi-city tour ngayong February. Bibisita ang British-Norwegian band sa Bacolod City, Cagayan de Oro City, Cebu at dito sa Quezon City. Kabilang daw sa kakantahin nila ang classic hits gaya ng Heaven by Your Side at If You Were My Girl. Pero sabi ng band pianist na si Christian, Like a Rose daw ang i-dedicate niya sa Pinoy fans dahil sa overwhelming love na natatanggap nila from us. Huling nag-concert sa bansa ang A1 noong 2023 para sa kanilang 25th anniversary. Lumipat na raw sa online lending applications ang ilang operator na galing sa Pogo noon ayon sa PAOK. Nabiso yan kasunod ng pagsalakay nila sa opisina ng dalawang app na inirereklamo na nagbabanta at nanghaharas umano ng mga hindi pa nakakabayad sa kanila ng utang. Balitang hatid ni Salima Refran. Pupugutan na po ko ng ulo, huwag daw po ako lalabas kasi babarilin daw po ako, ipaparake daw po ako, buong pamilya ko po papatayin daw po nila. Matinding pagbabanta at pananakot ang dinanas ni Flor. Di niya tunay na pangalan ng di mabayaran ng inutang sa online lending app o OLA. Naisip ko na tapusin na lang lahat. Pero mas inisip ko po yung kapakanan ng anak ko. Mas kailangan po nila ako. Mas kailangan po nila ng nanay. Ang mas matindi, maging mga mahal sa buhay, damay sa mga hinaharas. Yung family namin, ihaharasin din po nila yan. Talagang ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun, tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay po talaga nila sa website. Maging mga may good credit at good payer, sa pilitan raw na pinaglo-loan muli. Pinagre-reloan ako, kahit ayoko na. Doon nila ako inaharas sa pagre-reloan. 15K yon yung nire-loan nila sa akin. 7K lang yung natanggap ko. Tapos kung ibabalik ko rin yun within a second,
kailangan ibalik ko yung 15K. Araw-araw po yan, tatawag po sila, starting po ng 6 a.m. Every 5 minutes, tatawag sila, iba't ibang number, iba't iba rin po yung nagte-text. The more that parang instant yung bigay sa'yo, ang laki ng sacrifice. Lulubog at lulubog ka po kasi ang kanilang interest is 40 to 50%. Bukod pa po sa interest, may mga hidden charges pa sila, mga penalties. So talagang imbis na makaahon ka sa inutang mo na hindi mo naman nakuha ng buo, malulubog ka pa sa interest, malulubog ka pa sa mga penalties. Kaya ang NBI at PAOK sinalakay ang dalawang online lending application sa Makati sa bisa ng search warrant. May nadatnan pang mga script sa mga computer para manghikayat na mangutang, pati na paniningil ng pautang. Marami na pong yung mga nagtangka magpakamatay, nasira yung buhay, nagkaroon ng depression. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po na kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglulong sa inyo hindi nakabayad? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. 131 ang mga Pilipinong kinustudiya ng NBI at PAOK doon sa ginawang raid sa mga online lending applications noong isang linggo. Pero 117 lamang yung paharapin sa mga reklamo ng paglabag sa Data Privacy Act. Yan ay dahil may mga bumaligtad at piniling maging testigo. Meron ho tayong mga nakuhang mga testigo, mga nakumbinsi ng mga trabahador na magtestigo laban sa kumpanya. Sa kanilang palagay, merong mga hindi na tamang ginagawa yung kumpanya kasi harassment na nga, pananakot yung ginagawa doon sa kanilang mga sinisingil na mga nagkakautang. Sa investigasyon ng PAOK sa online lending applications na raw lumilipat ang ilang operators sa mga POGO, ngayong bawal na ang mga ito. Nakita na raw nila ito noong mag-raid sa isang online lending company sa Makati noong October 2023. Malaki din ito. Baka kung pagsasama-samahin mo lahat yan, baka billions din ito yung kinikita nila sa ganyan. Kasi ang mabigat dito, kumikita sila sa dugo at pawis ng mga kababayan natin. Talaga na-establish natin na ito is hindi lang locally but internationally ang operation nila. Ang nakita natin dito is Chinese din na nagpapatakbo. Ang nabago lang, mga Pilipino naman ang mga empleyado. Ang nakakalungkot kasi dito, ang niloloko dito mga Pilipinos. At ang mga nanloloko, ang mga nangaharas, ang mga nagbibigay ng sakit ng loob is mga Pilipino din. At ito, ang nagpapasunod sa kanila, nagpapatakbo ng operation, ay mga Chinese o mga foreign nationals na siyang nagsisilbing mga boss nitong loan applications. Ang SEC o Securities and Exchange Commission ang nangangasiwa sa mga financial lending instruments tulad ng mga online lending applications o platforms. Mula 2023, halos 24,000 reklamo na tungkol sa unfair debt collection ng mga olang kanilang natanggap. Pero mahigit 300 lang ang nagpormalisa ng kanilang mga reklamo. May mga kasong naihain na ang SEC sa piskalya laban sa mga korporasyong may hawak sa mga nirereklamong mga ola. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. We officially write our partners and request for removal. Monetary penalty, suspension, revocation after the due process. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kita ang pambubuno ng dalawang basketball player habang nasa court sa Barangay Rotonda sa Coronadal South, Cotabato. Doon na lumapit ang kakampi ng dalawa hanggang sa nauwi na nga po sa Rambol. Pumasok na rin sa court ang ilan pa nilang ka-team. Ayon sa may-ari ng video, nagsimulang magkainitan ang dalawang koponan sa fourth quarter ng laro. Pinalabas sila sa court at itinigil na ang laro. Wala pang pahayag ang organizers ng liga. Bukas na po inaasahang ideklara ng Department of Agriculture ang National Food Emergency para mapababa ang presyo ng bigas.
Natanggap na raw kasi ng DA ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Sakaling ipatupad na ito, papayagan na ang National Food Authority na maglabas ng buffer stock ng kanilang bigas. Papayagan din po ang NFA na bumili ng bigas direkta mula sa mga magsasaka. 300,000 sako ng bigas ang nakatakdang ibenta ng NFA sa mga LGU sa halagang 36 pesos kada kilo. Inaasahan namang maibenta ito sa publiko sa halagang 38 pesos kada kilo. Posible pa raw na dagdagan ng NFA ang bigas na kanilang ilalabas kung kakailanganin. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman tayo sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang dating barangay tanod ang binaril ng isang lalaki sa Iloilo City. Cecil, ano na ang naging dahilan ng kanilang away? Connie, ilang araw bago ang insidente, nakasagutan daw ng biktima ang nanay ng sospek. Kaya tingin ng mga taga roon, paghihiganti ang motibo sa pamamaril. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Hagip sa CCTV ang sakitan ng dalawang lalaking yan sa Molo District sa Iloilo City. Maya-maya, makikitang naglakad pa atras ang lalaking nakaputi na may dugo na sa kanyang damit. Tinutukan na pala siya ng baril ng lalaking kaaway niya. Hinabol pa siya ng lalaki hanggang sa matumba siya. Pagkatapos, tumakas na ang lalaking may bitbit ng baril. Dinala sa ospital ang biktima na dating barangay tanod dahil sa tinamong tama ng bala sa tadyang at tiyan. Sumuko naman kalaunan sa mga pulis ang lalaking namaril sa kanya. Ayon sa mga taga roon, posibleng paghihiganti ang ugat ng away dahil nagkasagutan daw ang biktima at ang nanay ng sospek ilang araw na ang nakalilipas. Ipinatawag sa barangay ang dalawa pero hindi humarap ang biktima. Base naman sa pahayag ng sospek, sumuko siya dahil handa siya makipag-usap para maipagtanggol ang kanyang sarili. Wala pang pahayag ang biktima. Nahulog sa isang bangin ang isang truck sa Karkar, Cebu. Base sa investigasyon, bumangga sa tindahan sa gilid ng kalsada ang truck na may kargang mga manok. Doon na raw ito nahulog. Sugatan ng truck driver at kanyang helper, pati ang 12 anyos na anak ng may-ari ng tindahan. Paliwanag ng driver sa pulisya na walan siya ng preno. Inihahanda na ng mga pulis ang reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Nagpositibo sa typhoid fever ang mahigit 20 residente ng Barangay Gunting sa Barili, Cebu nitong Enero. Ayon sa kapitan ng barangay na isa sa mga nagpositibo, nakaranas ang ilan nilang residente ng lagnat, pananakit ng tiyan at katawan. Sa 27 nagkaroon ng typhoid fever doon, edad 4 daw ang pinakabata. Ipinagutos na ng lokal na pamalaan na alamin ang sanhi ng pagpositibo ng mga residente sa sakit. Bakterya ang pinagmumulan ng typhoid fever, kaya isa ang kontaminasyon sa tubig sa mga tinitingnang dahilan ng mga otoridad. Planong bigyan ng LGU ng chlorinated water ang mga residente para masigurong malinis na tubig ang kanilang maiinom. Femery Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay na ng matagpuan sa loob ng sirang kotse ang magkapatid na batang lalaki sa Labason, Zamboanga del Norte. Ayon sa pulisya, January 26 pa huling nakitang buhay ang dalawang batang lalaki edad 5 at 6. Nagpa-blatter ang ina nila dahil sa kanilang pagkawala. Base sa investigasyon ng pulisya, naglalaro ang mga bata at nagtago sa loob ng isang sirang pick-up na nakaparada sa isang shop. Batay sa palatandaan sa sasakyan, sinubukang lumabas ng magkapatid pero hindi nabuksan ang pick-up. Natuklasan ng may-ari ng shop ang mga bangkay matapos ang mahigit 2 araw dahil may nangangamoy raw. Inilibing ang mga bata nitong Biyernes, January 31. Senti-mode ang fans sa reunion ng host at ilang alumni ng Popstar Kids. Spotted sa backstage ng concert ni Filipino legendary musician na si Benny Saturno, sina Queendom divas Julian San Jose at Rita Daniela. Nakasama nila at napa-throwback si Kyla na nooy host ng Kapuso Singing Competition. Matatanda ang winner ng Popstar Kids Season 1, si undeniable star Rita at isa sa mga finalist si Limitless star Julian.
Para kay Julie, nakakatabaro ng puso ang muling pagsasama nila. I'm just happy kasi nakita ulit kami nila Ate Kyla after so many years. Siyempre, bihira na lang makita sa mga events. Grabe, nakaka-miss. Samantala, sisilipin na ng Department of Education kung saan-saang rehiyon sa bansa ang may sobrang principal, maging iyong mga wala pang pinamumunuang eskwelahan. Sa inilabas kasi na pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education, wala pa sa kalahati ng mahigit 45,000 DepEd schools ang may principal. Balitang hatid ni Nico Wahe. 2013 pa nagsimula magturo sa public school si Michael. Hanggang naging head teacher at itinalagang teacher in charge sa Sitio Dam Elementary School sa Tarlac City noong 2016, kung saan trabahong school principal ang kanyang ginagawa. We do classroom observations. Sometimes due to lack of AOs, we do also some sort of finances as to liquidations. And attended training, same with the full-fledged principals. Para maging principal, karaniwang kumukuha ng National Qualifying Examination for School Heads o NCESH. Hindi nakapasa rito si Teacher Michael nang mag-take noong 2018 at 2022. Pero binigyan pa rin daw siya ng paaralang i-handle dahil sa kakulangan din ng full-fledged principal. 2022, after the pandemic, doon lang sila nag-release ulit. Pero this time, ano lang siya, parang limited slots lang. Kaya ngayon, nagre-review raw siya ulit para sakaling may chance ang mag-NCESH ay handa siya. Sa inilabas na pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, sa mahigit 45,000 DepEd schools, lagpas 20,000 lang ang may principal. Sa halos 25,000 schools na walang principal, mga head teacher, teacher in charge o officer in charge ang namumuno. Dahil sa kakulangan, balak ng DepEd na ipatupad ang 1:1 principal to school policy. Ibig sabihin, anumang paaralan, gaano man kalaki, dapat may principal. Tinitingnan din daw nila kung saang rehiyon may sobrang principal. May iba kasing gaya ni Teacher Dennis mula sa Schools Division Office ng Dagupan na pumasa sa NCESH pero wala pa ring hinahandle na paaralan. Kulang kasi wala pang item at hindi pa ito na-open. Kaya isa yun sa mga concerns namin. Normally, kapag may na-promote na mga current principals into higher positions, or kung may mga, let's say, nag-retire ng maaga, that's the only time that we can apply for that position once it is open by our division office. Ang panawagan sa DepEd ng mga gaya ni Teacher Michael na head teacher pero tumatayong principal, maging prioridad sila sa promotion o reclassification. Kadalasan daw kasing sila ang nadi-displace kapag may principal nang inassign sa hinawakan nilang paaralan. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DepEd. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beehive, mag-ingay para sa exciting news from Beyonce. Mula successful na Renaissance World Tour, back on the road soon si Queen Bee para naman sa Cowboy Carter Tour. Isinare ni Beyonce ang balitang yan sa kanyang social media accounts. Noong January 14 pa sana ang announcement, pero na-delay dahil sa wildfires noon sa Los Angeles, California. Inaabangan na ng fans ang dates at locations ng Cowboy Carter Tour. Tampok sa isang immersive exhibit ang mga iconic na obra ng isang Japanese artist. Yan ang Hokusai, Another Story in Tokyo na atraksyon ngayon sa Tokyo, Japan. Hindi lang makikita ang artwork kundi makaka-interact pa nila ang tila buhay ng mga obra. Gamit ang haptic plate sa sahig, mafe-feel mo ang scenery ng mga obra, gaya ng paglalakad sa beach, tulay o snow. Nagsilbing giant canvas naman ang gusaling yan sa Barcelona, Spain. Sa labas kasi ng Casa Batlló, nakaproject ang video mapping ng isang artist na inspired sa pagtubo ng iba't ibang puno. Ang paandar na mix ng classical at modern elements ng art, pinuri ng mga bumisita. Wow! Samantala, priority dapat ang pedestrian sa mga pedestrian lane ayon sa batas. Maliban na lamang kung nasa intersection. Pero papaano kung ang pedestrian stoplight sa tawiran parang kulang po sa oras para makatawid ng ligtas?
Balitang hatid ni Darlene Kai. Paulit-ulit ang paalala sa lahat na tumawid lang sa tamang tawiran. Mahigit 9 aksidenteng kinasangkutan ng pedestrians ang naitala sa unang bahagi ng 2024 base sa datos ng GMA Integrated News Research. May namatay sa 28 na insidente, habang may sugatan naman sa 879. Pero saan ba lulugar ang pedestrians kung sa mismong itinakdang tawiran, mabangga pa rin sila? Ayon sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code, prioridad ang pedestrian sa may kalsada na may crosswalk o pedestrian lane, maliban sa intersections kung saan may traffic enforcer o traffic light. Sa mga kalsadang walang tawiran, kailangang magbigay daan ng pedestrian sa mga sasakyan. Pero sa isang bahagi ng A. Bonifacio Avenue sa Marikina na may pedestrian lane, tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan ang mga tumatawid. Mas nakakalito kasi yung iba pong sasakyan, humihinto sila, yung iba hindi. Siyempre nakakatakot, baka may bigla kaming mabangga, di ba? Sa kanto naman ng Sumulong Highway at Katipunan Extension sa Marikina, may tawiran with matching countdown pa ang pedestrian sign. Ang problema, 10 segundo lang ang oras para tumawid. Napagkatuwaan tuloy yan ng netizens. Pati ako, kumasa sa challenge. Simula na ng 10 segundo, tignan natin kung kakayanin ko. Kailangan, kung hindi ka naglalakad ng mabilis, talagang tumatakbo ka para umabot. 3, 2, 1. Umabot tayo doon sa timer. Saktong-sakto lang. Pero kasi isipin nyo, medyo bata pa ako. Paano kung yung tumatawid, senior citizen, PWD, may dalang bata o kaya buntis? Kakayanin ba nila yung 10 segundo? Masyado maiksi naman yun. Di ba? Kung lalo na kung matanda ka, pareho ko, 85 na ako, hindi naman ako pwedeng tumatakbo. Sa isang mensahe, sinabi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro na sa MMDA daw galing ang traffic light pero nag-iimbestigan na rin siya ukol dito. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng MMDA. Para kay Gus Lagma ng Automobile Association of Philippines, may kakulangan sa pagpapatupad ng mga batas sa kalsada. Dapat laging maingat ang mga motorista lalo kapag nasa intersection gaya rito. Kapag intersection, dapat mag-minor sila. Di ba? So, it's safer to cross doon sa mga intersections. Bukod sa mga motorista, dapat responsable rin ang pedestrians. Sa isang bahagi ng Aurora Boulevard sa Quezon City, maraming tumatawid sa hindi naman tawiran at kahit may footbridge sa malapit. Malaki rin daw ang maitutulong ng mas magandang mga infrastruktura gaya ng signages at iba pang teknolohiya gaya nitong sa Makati City. Stop. Signal is red. Push button and wait for signal to cross. Signal is green. May sensor sa may pedestrian lane kaya mapipigilan ng tangkang pagtawid sa gitna ng traffic. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, arestado po ang 2 lalaki sa magkahiwalay na barangay sa Malabon dahil sa iligal na pagpapaputok ng baril. Ang isa nahuli sa barangay Tinajeros noong Sabado matapos i-report ng ilang residente. Paliwanag po ng suspect, hinablutan daw siya ng kwintas kaya hinabol niya ang snatcher at 4 na beses nagpaputok ng baril. Meron siyang permit to carry firearms outside of residence pero walang exemption mula sa COMELEC. Nakulong din po ang isang lalaking nagpaputok ng baril sa barangay Longos noong Biyernes. Wala siyang naipakitang kaukulang dokumento para sa kanyang baril. Wala rin siyang pahayag. Mahaharap po ang mga inaresto sa mga reklamo kaugnay sa election gun ban. Nagtipon-tipon ang mga kaanak ng ilang mga biktima ng extrajudicial killings para ilipat sa isang dambana ang kanilang mga nasawing mahal sa buhay. At may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, inilagak na rito sa dambana ng Pagkilom sa La Loma Catholic Cemetery ang 18 biktima ng extrajudicial killings o EJK. Ito na ang ika-4 na inurnment ng EJK victims ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bukod sa misa, nagsalita rin sa isang maikling programa ang ilang kaanak ng mga nasawi. Emosyonal ang iba habang isa-isang inilagay ang urn kung nasaan ang kani-kanilang mga mahal sa buhay. Sabi ni Lorna, Makatunggal, Aduan, 2017 pa pinatay ng riding in tandem ang kanyang kapatid. Pero hindi pa rin nagkikilom ang sugat na iniwan ng trahedya. 2017 din namatay sa police operations ang anak ni alias Maria. Naninindigan siyang hindi nanlaban ang kanyang anak.
hanggang ngayon, umaasa pa rin daw siyang makakamit nila ang hustisya. Sabi ni Father Flavie Villanueva ng Project Pagsilong, nasa 50 labi na ng EJK victims ang nailibing dito sa dambana ng Pagsilong. Silang pinatay ng mga vigilante at namatay sa police drug operation sa kasagsagan ng Oplan Tokhak o Gyera kontra Droga. Sabi ni Father Flavie, 115 na labi na ang inexhume nila o hinukay para sa independent autopsy bilang bahagi ng pagkuha ng hustisya. Yung iba naman ay natatapos na ang 5 kontrata o 5 taong kontrata sa public cemetery, kaya imbis na mapunta sa mass grave, dito na nila inilalagay. Yan ang latest dito sa Caloocan. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated Week. Maraming salamat, Darlene Kai. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang babaeng nakatira sa gilid ng kalsada sa Bacolod City. Base sa investigasyon, bumibili ng sigarilyo ang babae sa Barangay 3 nang targetin siya ng hindi pa kilalang mga sospek. Hinala ng pulisya, posibleng drug-related group ang nasa likod ng pagpatay. Ayon daw kasi sa live-in partner ng biktima, gumagamit ng iligal na droga ang kanyang kinakasama. Isa sa mga tinitingnang lead ng mga otoridad ang impormasyon na hinatid sundo raw ng isang SUV ang biktima isang araw bago mangyari ang insidente. Bilang pagdiriwang naman ng National Art Month ngayong Pebrero, iba't ibang artist ang gumawa ng mga mural sa National Road ng Cabuyao, Laguna. Napuno ng kulay ang pader sa gilid ng kalsada. Tampok doon ang ganda ng kalikasan, tradisyonal na disenyo ng mga establishmento, saranggola at iba pa. Paraan daw ito ng lokal na pamahalaan para buhayin ang kultura sa lungsod. Isang linggo raw ang ginugol ng mga artist para gawin ang mural. Bukod dito, may exhibit din doon kung saan makikita ang mga obra ng iba't ibang artist. Dugo ang nakahandusay at wala ng buhay ang lalaking ito matapos walang habas na pagbabarilin ng riding in tandem sa Rodriguez, Rizal. Nangyari yan pasado 2:00 ng madaling araw kahapon sa isang karinderya sa Sitio Harangan, Barangay San Isidro. Ayon sa pulisya, kumakain ng 25 anyos na biktima ng siya'y barilin. Biglang ang dumating itong suspect, dalawa na nakamotor, at walang habas na pinaputokan yung ating biktima. At hinabol pa ito, doon sila nagpang-abot sa may CR kung saan ay doon na namatay yung ating biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Bakas pa ang ilang tama ng bala sa pintuan ng CR. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng bala. Wala raw CCTV sa lugar pero sa tulong ng mga saksi, natukoy ang pagkakakilala ng isa sa 2 sospek. Base sa investigasyon, dati na raw nakulong ang biktima dahil sa droga. Malaki ang posibilidad na drugs ang kanilang pinagugutan nito at unsihan sa droga. Patuloy ang manhunt operation sa 2 sospek na maharap sa reklamong murder. Isa pang insidente ng pamamaril ang naganap naman sa Kasiglahan Village sa Barangay San Jose noong Miyerkules. Isang lalaking 22 anyos ang sugatan matapos barilin umano ng sumpak ng kanyang kapitbahay. Nagkaroon sila ng biruan na hindi maganda at hindi nagustuhan ng suspect yung isinagot nung biktima natin at nagsabi maghintay ka lang. At yun nga, ilang sandali lang at kumuha nga ng sumpak. At 2 beses nga itong binaril yung ating biktima. Nagtamo raw ang biktima ng tama ng bala sa ilang parte ng katawan kabilang ang dibdib. Kasalukuyan sa nagpapagaling sa ospital. Ayon sa pulisya, patuloy ang pagtunton sa suspect na nasa watchlist din daw ng barangay. Sasampahan siya ng reklamong frustrated murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang babaeng 25 anyos nang bumagsak sa Gimba, Nueva Ecija ang pinalilipad niyang helicopter. Nakita ang helicopter na nakalubog sa tubig sa isang palayan doon. Ayon sa Gimba Police, pasado 5:00 ng hapon itong Sabado nang makarinig ang mga residente ng malakas na tunog sa lugar. Base sa Civil Aviation Authority of the Philippines, bago mag 10:30 ng umaga noong araw na yon nang bumiyahe pa Baguio City ang chopper kung saan inihatid na pasahero ang babaeng piloto. Bago mag 12:00 ng tanghali nang pumunta naman ito pa Bilanonan, Pangasinan para mag-refuel. Iniimbestigahan pa ng CAAP ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter.
Hindi muna nila pinapabiyahe ang mga kaparehong aircraft ng Lion Air Incorporated na nagmamay-ari sa helicopter para magsagawa ng inspeksyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kumpanya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng nasawing piloto. Sa Amerika naman, kabilang ang Pilipinong pulis na si Police Colonel Pergantino Malabed sa mga ginawa ng makeshift memorial sa Washington, D.C. Isa si Malabed sa mga nasawi sa banggaan ng isang eroplano at helicopter ng U.S. Army sa Virginia noong nakaraang linggo. Sa pag-alala sa kanya roon, isinama ang watawat ng Pilipinas. Nakabisita na rin sa memorial ang kanyang asawa. 67 ang nasawi sa naturang banggaan na nangyari malapit sa Reagan National Airport. Hinahanap pa ang katawan ng 12 sa kanila. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.